Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito na mga kabibig, naguguluhan si Senator Marcoleta kung bakit gusto ni Senator Kiko Pangilinan gumawa ng independent body or suportahan ang panawagan ni Senator Tito Soto na magkaroon ng gumawa ng independent body. In fact, itong si Kiko Pangilinan ay gustong maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. At sumulat pala ito ni Senator Marcoleta na gusto niya maging membro ng Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta walang galit or no hard feelings. Tinanggap niya na maging miyembro ng Blue Ribbon Committee si Kiko Pangilinan. Pero bakit naging iba ang sitwasyon ngayon? Parang naiba ang hangin. Para yatang si Marcoleta ang may kasalanan. Si Marcoleta ang dapat patalsikin as chairman ng Blue Ribbon Committee. Nako, nabiktima si Marcoleta sa mga taong nagmamalinis, nagmamarunong, at feeling inosente. Yan ang komento ng ilang mga netizen after nabuking itong si Kiko Pangilinan, mga kabibig. So, eto kabibig ha, ito yung video nagpapatunay na Marcoleta don't have any hurt feelings with Kiko Pangilinan. Shock lang si Marcoleta na itong si Kiko, miyembro pa ng Blue Ribbon Committee, ay para yatang sumang-ayon sa gusto ni Tito Soto. Diba? Kung miyembro ka ng Blue Ribbon Committee, parang nakaka-insulto naman na sumasang-ayon ka sa rekomendasyon ni Senator Tito Soto when in fact, kasali ka sa komite ni Marcoleta. So it means, plastikan lang? Sumali ka lang para for the sake of may position ka, para sabihing magaling ka. So, nakitaan mo na makakuha ka ng impormasyon, tapos nakita mo si Tito Sen na membro ng minority grupo mo o ano ba, ay lumihis ang dalan mo. Naku, ano ba to? Traiduran talaga, no? So, ito kabibiga, ito yung statement ni Senator Marcoleta para maunawaan niyo. Kasi ngayon binabase si Senator Marcoleta na ganito ganyan, na si Marcoleta ang may kasalanan, si Marcoleta wala pang napatunayan, neophyte pa, tapos ito na ang nangyari. So, pakinggan natin kabibig kung saan nagsimula lahat. Diba? Nakakaano naman tawag doon? Nakakabastos lang ba na ginawang masamang si Marcoleta? Ito mga kabibig, makinggan natin mga kabibig ha. Ang totoong istorya, huwag agad-agad maniwala sa mga pinapalabas ngayon. Tapos sinabihan pa ni Kiko na si Marcoleta, do your research. Mali yung research na nakuha mo. Well, in fact, chairman mo si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Well, in fact, miyembro ka ng Blue Ribbon Committee. Well, in fact, tinanggap ka ni Marcoleta na maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Well, in fact, sumulat ka ni Marcoleta na gusto mo maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, sinuportahan mo si Tito Soto. Di ba napakabastos? Ito ka, bibig. Makinig tayo. Ito ba, Sanay? Una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oh, So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuhestyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng diba? Bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Saka wala siyang tiwala sa committee. Manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta
nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan. O, di ba? Narinig niyo mga kabibig. At meron namang komento, nagbigay na naman ng komento si Pangilinan. Sige, share ko sa inyo kasi sa Facebook page niya to. So, para alam din natin ang kanyang opinion. O, ito si Kiko Pangilinan, ang kanyang statement, mga kabibig. Sa pahayag ni Senator Marcolita na nainsulto sa kanya ang mungkahi na bumuo ng isang independent commission, una sa lahat, mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcolita. Hindi ako nagmungkahi ng independent commission at panukalang SB 1215. Ito ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Pero, ito lang ang tanong ko. O, ito ang mungkahi ni Senator Tito Soto, pero sinuportahan mo si Tito Soto. Well, in fact, ikaw Pangilinan, membro ng Blue Ribbon Committee. Di ba ang pangit tingnan? Dapat sana magkaisa lahat ng committee ng Blue Ribbon Committee. Tapos, narinig mo si Tito Soto na gusto ng independent body, bigla kang tumaliwas. Bigla kang, traidoran lang. Di ba? Kung miyembro ka ng Blue Ribbon Committee, be loyal, be responsible, tutok ka. Hindi yung, doon muna ako kay Tito Soto, ha? Ganon. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga at hindi niya rin tayo pwedeng pigilan, suportahan ang panukalang batas ni Senator Soto na bubuo nga ng Independent Investigative Commission para imbestigahan ang korupsyon sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi pa niya alam ay malayang maaring magmungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing mga panukalang batas sa bawat isa sa amin. Hindi ito pag-iinsulto, trabaho namin ito. Diba? Sa halip na mainsulto si Senator Marcolita sa panukala ni Senator Soto at suportahan ko dito ay galingan na lang niya ang pag-iimbestiga niya at patunayan ang husa niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Well, in fact, Kiko Pangilinan, miyembro ka ng Blue Ribbon Committee. Kung ano mangyari sa Blue Ribbon Committee, damay ka. Diba? Tinanggap ka nga ni Marcolita maging miyembro ng Blue Ribbon Committee kasi sumulat ka. Tapos sabihin mo, sa halip na mainsulto si Senator Marcolita sa panukala ni Senator Soto at suportahan ko, dito ay galingan na lang niya. Kasama ka dyan, galingan mo din. Kasi nasa Blue Ribbon Committee ka. Ipakita mo na karapat-dapat kang na inilaluklok ng mga tao na senador kasi ginalingan mo sa Blue Ribbon Committee. Dahil ba, chairman si Marcolita, siya nang dikdikin nyo? Ano to? Pag nakaharap, mabuting tao kayo. Pag nakatalikod, nako, ano to? Biting? Matagal na ako sa Senado at alam ng lahat ng Senado na wala akong oras na makipagpersonal sa trabaho, solusyon at panananggutan ang sa problema ng matinding kurakot sa flood control projects ang hinahanap na ang bayan. Walang personal sa Senado, trabaho lang. Dapat sana kinausap mo si Marcolita kasi miyembro ka ng kanyang Blue Ribbon Committee. Sabihin mo, Marcolita ha, suportahan ko si Tito Soto, so pwede bang alisin mo lang ako maging miyembro ng Blue Ribbon Committee? Para respeto lang, kasi kapwa senador tayo, mas pinapanigan ko si Tito Soto na magkaroon ng independent body for flood control projects na investigation. Yung ganun ba? Kasi tingnan mo, sumulat ka kay Marcolita, tinanggap ka ni Marcolita bilang senador at nirespeto ka. Tapos ngayon, so sino ang nagkamali? Sino ang mali? Sino ang walang delikadesa? Diba, try to know the story first before nyo iba si Marcolita. Kasi nakakaawa naman na sa panahon, parang nilaglag mo, parang binitiwan mo sa ere si Marcolita after mo nalaman na si Tito Soto ay may minungkahi na magkaroon ng investigative about flood control. Diba? Wala namang problema kung suportahan mo si Tito Soto. Pero, dapat kausapin mo si Marcolita first kasi miyembro ka ng committee ni Marcolita at sinabi ni Marcolita. Para walang sapawan ba? Kasi namamangka ka ng dalawang namamangka ka. Diba? Dalawang ilog.
kung unsuccessful itong Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at successful ito kay Tito Soto, so doon ka. Ay, kasi sinuportahan ko si Tito Sen. O, success ka ako. Pero kung successful ang Blue Ribbon, tapos itong si Tito Soto, yung investigative independent body, hindi successful, dito, ay, sinuportahan ko si Marcoleta, committee ako. Parang ano ba? Nasaan ba ang loyalty mo? Di ba? Nakakatawa lang mga kabibig. Parang pinapalabas nila na ano si Marcoleta ngayon, di ba? Oo nga, nakaka-insulto. Tama ang sinabi ni Mark. Nakaka-insulto talaga mga kabibig. So, ito kabibig ha, yung iba pang mga komento ni Marcoleta. Nakaka-insulto kasi. Kasi sumulat ka, tinanggap ka ni Marcoleta bilang tao, bilang senador, nirespeto ka. Tapos ngayon, mabalitaan na lang ni Marcoleta na sinusuportahan mo si Tito Sen. Dapat sana, pinausap mo si Marcoleta, ipinaintindi mo ang side mo. Di ba mga kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Kasi natatawa lang ako sa ginawa ni ni Kiko Pangilinan. Di ba? Ito kabibig ko, ito pa. Kayo po bilang chairman. Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon At Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Hindi na lang aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon. Tama, may punto dito, di ba? Di ba nakakabastos? Sumulat ka ni Senator Marcoleta na gusto mo maging miyembro ng Blue Ribbon Committee, tinanggap ka, later on, bigla kang tumaliwas. Di ba? Sinabihan mo pa si Marcoleta, galingan mo. Di ba? Di ba nakakabastos? Ito wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo nakakayanin naman ang isang araw. Totoo. Nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, sir. Anong ibig niya sabihin? Diba? Miyembro pa siya ng committee. Ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman, Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Yun pala kabibig. Si Carpio pala ang gusto lang iupo. Diba? Ito pa mga kabibig. Ito pa. Ito ang hamon. Wait muna kabibig ha. Ito ang hamon ni Marcoleta kay Kiko Pangilinan. Ito na. Hamunin mo na lang Marcoleta. Kasi nagpapakaan. Kung Pangilinan. Diba? Sa tingin ko, yung statement hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad
7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Di ba? My favorite color. Di ba? Di boom. Napahiya si Marco, si Tito Soto. Tito Soto, hindi pala. Si Kiko Pangilinan. Unahin mo muna yung committee mo. Di ba? Kasi trending ang flood control. Gusto niyo magpa-epal. Magpalapad ng papel sa mga tao. Para sabihin talaga meron kayo nagawa. Unahin niyo muna ang committee niyo sa agrikultura. Kung meron ba kayo natulong sa mga magsasaka. Diba? Ayun ang kabibig ba? So, parang ngayon, no, nakita na ni Marcoleta sino itong mga senador na ito na anong tawag dito? Na namamangka. Sino dito ang mga tawag dito? Mapolitika, madrama, maepal. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.